Isipin nyo to, isang prangkisa na galing sa Kongreso, na ibenta ng hindi man lang sila sinabihan, at ang deal na to nalilibatan pa ng isang bagong halal na kongresista at isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Tara, buksan natin ang isyung ito. So magkano ba ang pinag-uusapan natin? Hindi to barya. 34 na bilyong piso. Ganyan kalaki ang halaga ng pagbenta ni Congressman Leandro Leviste ng kontrol niya sa SP New Energy Corporation. Pero alam nyo, lahat ng yan, yung buong 34 na bilyong na yan, nakabitin lang sa isang napakasimpleng tanong. At yan yung tanong na nasa puso ng buong kwentong to. Isang tanong na, sobrang bigat ng mga posibleng sagot. Pero bago natin yan sagutin, kailangan muna nating balikan yung pinakaugat ng lahat. So ano ba itong legislative franchise? Kasi dito nagsisimula ang lahat eh. At importante ito, hindi ito parang business permit lang na basta-basta mo makukuha. Ito'y isang pribileyo, hindi isang ari-arian na pwede mo na lang ibenta. Ibig sabihin, kapangyarihan niya na galing mismo sa gobyerno, sa Kongreso, para magbigay ng serbisyo sa publiko. Kumbaga, ipinahiram lang sa'yo, hindi mo to pag-aari na pwede mong ibenta kung kailan mo gusto. Tagapangalaga ka lang, hindi may-ari. Tiwala yan, hindi kalakal. At ito yung pinaka-critical na parte. Basahin nyo. Sabi mismo sa batas ng walang paunang pag-apruba ng Kongreso ng Pilipinas. Sobrang linaw, di ba? Hindi pwedeng uli na ang approval, dapat pauna. At mukhang ito mismo yung rule na, hindi na sunod. So anong mangyayari kapag nilabag mo yung Section 18? Malinaw din ang parusa. Sabi ng batas, ang prangkisa ay ipso facto revoked. Anong ibig sabihin yan? In simple terms, automatic yan. Sa oras mismo na nangyari ang bawal na paglipat, wala na, cancelled na ang prangkisa. Hindi na kailangan ng hearing o desisyon ng korte. By the act itself, tapos ng usapan. Okay, so ngayon na alam na natin yung batas, silipin naman natin yung mismong deal. Paano ba talaga nangyari yung paglipat ng kontrol sa kumpanya? Tingnan nyo tong timeline. Nagsimula Meralco pumasok, December 2023. Tapos, fast forward to May 2025, yung may-ari si Leandro Leviste naging congressman na. At ilang buwan lang pagkatapos niyang manumpa, tinapos niya yung bentahan. Gets niyo yung irony? Yung tao na parte ng institusyon na dapat mag-approve ng bentahan, siya mismo yung nagbebenta. At eto ang resulta after nung deal. Kitang-kita naman, di ba? Halos 70% ng kontrol nasa Meralco Group na. So walang-wala ng duda. Yung controlling interest na binabanggit sa batas, oo, nalipat na. So i-recap natin, naganap ang bentahan, check. Nailipat ang kontrol, check. Pero yung pinaka-importante, yung prior congressional approval, kung hahanapin mo sa mga public records, walang mahanap. At dito na sumasabog yung problema. So, kung totoong ang ipso facto revoked na ang prangkisa, ano na ang mangyayari ngayon? Ano yung mga domino effect nito? Dito na nagiging medyo nakakatakot waligan. Tingnan nyo yung mga numerong to. Hindi ito biro. Yung 34 billion pesos na investment ng Meralco, yung 200 billion pesos na Mterra Solar Project, at pati na yung $600 million galing sa foreign investors, lahat ng bilyon-bilyon yan, para kang nagtayo ng napakalaking building sa lupang baka hindi na pala sayo. Pwedeng gumuho ang lahat kung wala yung prangkisa. At ito pa, bukod sa pera, may mas malaking problema. Kapag valid ang prangkisa mo, may kapangyarihan kang tinatawag na eminent domain. Ito yung karapatan ng gobyerno na ipinapasa sa iyo na bilhin ang isang private property para sa public use kahit ayaw pa ng may-ari. So kung wala kang prangkisa, wala kang ganitong power. E paano mo ngayon itatayo yung sinasabing pinakamalaking solar project kung hindi mo legal na makukuha yung lupa na pagtatayuan mo? Yan ang malaking tanong. At hindi lang yan, akala mo tapos na? Hindi pa. May mga posibleng legal na gulo pa. Pwedeng magkaroon ng malalaking multa araw-araw sa ilalim ng Public Service Act. Posibleng may makulong ng 6 hanggang 12 taon. Constitutional crisis to kasi binaliwala yung kapangyarihan ng Kongreso. At syempre, may issue ng conflict of interest para sa isang nakaupong congressman. Grabe yung potential fallout. So, indyan na lahat ng problema, no? Ang bigat ng mga posibleng epekto. Pero sa kabila ng lahat ng yan, may isang bagay na nakakabingi. Yung katahimikan.
Sabi nga sa source material, the silence is deafening. Nakakabingi raw ang katahimikan. Kasi isipin mo, walang nagsasalita, walang paliwanag galing kay Congressman Leviste, walang statement mula sa Meralco, at kahit mismo ang Kongreso, tahimik. Nakapagtataka, di ba? Bakit? Kaya ito yung mga tanong na naiwan sa ere. Mga tanong na kailangan ng sagot. Unang-una, nasaan yung dokumento ng congressional approval? Kung meron, ilabas. Pangalawa, bakit ang Meralco at si Leviste parang walang naririnig? At pangatlo, iimbestigahan ba ng Kamara ang isa sa nila? At pang-apat, yung mga ahensya ba ng gobyerno, ipapatupad ba nila yung sinasabi ng batas o magbubulag-bulagan lang sila? At dito tayo iniiwan ng buong kwentong to. Sa isang tanong na mas malaki pa sa 34 bilyon piso. Kasi ang batas, sobrang linaw. Ang mga nangyari, base sa public records, malinaw din. So ang tanong na lang talaga ay, para kanino ba ang batas? Pantay-pantay ba talaga para sa lahat? O may mga tao at mga korporasyong sadyang hindi lang kayang abutin ng batas?